Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag, upang huwag naming pag-anilanganan ang katuparan ng pangako mong batid, naming mangyayaring tiyakan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudiyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao laban kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinaladkad siya sa labas ng bayan sa pag-aakalang patay na. Subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila sa Bernabe, sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe, at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio, at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad, pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Panfilia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin
sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, itinipon nila ang mga kaanib sa simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hentil. Ang mahabang panahon silang nananatili roon kasama ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan at paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpupuri, magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, maligayang pagdating po sa pamasan dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat.
Kung mapapansin po natin ngayon ang mundo, maraming ingay. Bukod sa ingay, left and right, ang pagkakaroon ng division. Left and right din po na may digmaan. Nakakatulong po ang social media dahil nakikita po natin ang nangyayari sa mundo. Ibig sabihin, ang mundong ginagalawan po natin ay magulo. Bakit magulo? Kasi po, sakim sa kapangyarihan. Kaya kung sakim sa kapangyarihan, gagawin po ang lahat para lang sa pansariling interes, para sa pansariling pangalan. Hindi po nito nakikita ang maliliit. Hindi po nila, wala po silang pakialam sa mga taong nadadamay. At ang madalas nadadamay ay tayong maliliit. Tayo pong tao. Kaya't kung ating oobserbahan ang mundo, magkaroon pa kaya ng kapayapaan? Magkaroon pa kaya ng mga pag-uusap para sa pagkakasundo ng mundo? Kung pag-iisipan po natin ang nangyayari sa mundo, ang mga nasa kapangyarihan may kanya-kanyang interes. Nakakalungkot pong isipin. Nakikita po natin ang manipulasyon na nasa taas. Nakikita po natin na tayo po ay ginagawang pambala. Ginagawang uto-uto. Pero ang tanong, bilang nasasakupan ng mundo, anong gagawin natin? Magsasawalang kibo na lang ba tayo? O hahayaan na lang po natin? Naniniwala ako ang bawat isa po sa atin ay gusto kapayapaan. Ang gusto'y katahimikan. Ang gusto'y kaayusan. Ang gusto para ipakikahinabang ng bawat isa po sa atin. Pero look at our world today. Napakalupit. Ano kaya ang laban ng isang taong maliit sa isang malupit na mundo? Ano kayang kayang gawin ng isang taong maliit sa malaking kapaitan ng mundo? Kung titingnan po natin, kung pagnanilayan po natin ang nangyayari sa ating mundo, parang hirap-hirap nating i-reconcile kung ano ba ito. Minsan ang tao ayaw tanggapin ang kapayapaan. Minsan ang tao nagiging taken for granted. Kaya kung ang tao ay kampi, o sabi natin ay favor sa kasamaan, ibig sabihin, nananaig talaga ang demonyo sa mundo. Ang tao ginamit, but from the very beginning, ang tao ay mabuting nilikha ng ating Panginoon. Pero madalas, ginagamit. At nagpapagamit. Bakit nagpapagamit? Simple lang po, nakikinabang. Kaya kung ang tao ay nakikinabang, medyo mahirap po talaga na magkaroon ng kapayapaan. So ang sinasabi ko pong kapayapaan ay kapayapaan ng tao sa mundo. Kaya nga po narinig po natin sa ating Ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kanyang bibig. At ang sinasabi niya, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. At itong tinutukoy na kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, na patuloy po nating tatanggapin at dapat tanggapin,
ay ang kapayapaan na hindi kayang pantayan ng makapangyarihan sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng tao, yung ginawang kapangyarihan ng tao, wala sa ginawang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan ang tao nami-misinterpret o nami-mislead kung anong ibig sabihin ng kapayapaan. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus, ang kapayapaan ko ay hindi katulad ng kapayapaang ibinigay ng tao sa sanlibutan. So ang tinutukoy na kapayapaan dito sa ibabaw ng mundo na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon ay ang kapayapaan ng bawat isa po sa atin. At ano yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus? Kasi kung susundan po natin ang paligid po ng ating punong-puno ng ingay, punong-puno ng kalupitan, hindi na po tayo magkakaroon ng maayos sa pagbumuhay. Kaya yung kapayapaan na ibinigay ng ating Panginoon ay ang kapayapaan sa bawat isa po sa atin. At ano yun? Ang tanggapin siya na siya'y Diyos at natanggapin siya na ang ating tagapagligtas. Ang kapayapaan wala sa kapangyarihan ng mundo. Ang kapayapaan wala sa pera. Ang kapayapaan walang nakikitang material na bagay. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan dyan. Well, temporary, meron. Pero habang tumatagal, itong mga bagay na nabanggit ko ang nagpapagulo sa tao. Ang nagpapagulo sa mga bagay na kung saan na hindi talaga dapat sa atin bilang isang Katoliko. Iniwan niya ang kapayapaan dahil magkaroon sana tayo na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, anuman ang ingay ng mundo, anuman ang ingay ng ating paligid, kung ang kapayapaan ni Kristo ay nasa iyong puso, hindi ka maaapektuhan ng kapangyarihan ng pansariling interes. Hindi ka maaapektuhan ng yaman ng mundo, katulad ng pera, katulad ng galing ng tao sa mundo. Sapagkat ang isang mapayapang tao, walang hinahangad, kundi ang kapayapaan ng kanyang sarili, ang kapayapaan ng kanyang pagkatao. Tingnan po ninyo kung kayo magtatrabaho na hindi mapayapa ang inyong kalooban, na hindi mapayapa ang inyong puso, for sure, sira ang inyong trabaho. Wala tayo sa mood na inaakala po natin na magiging maganda ang resulta. Hindi po. Kaya nga po ang isang taong hindi mapayapa ang kanyang isip, hindi mapayapa ang kanyang kalooban, nahihirapang gawin ang the best para sa kanya. Nahihirapan i-express ang the best na para sa kanya. Sapagkat iyon ang nakakapagdistorbo sa tao. Kaya nga kung titingnan po natin, kung hindi tayo matututo sa mga mapapait na karanasan, kung hindi tayo matututo sa mga karahasan na nakalipas sa atin, hindi natin maintindihan ang kapayapaan ni Kristo sa ating buhay. At ito po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, hindi nagpabaya ang Panginoon. Nag-iwan nga siya bago siya umakyat sa langit. Pero madalas nakakalungkot ang tao. Habang tumatagal, nagiging matigas ang puso. Pag ang isang tao nagiging matigas ang puso, hindi niya nare-realize na ang kanyang ginagawa pala ay mali. Minsan po ang tao, pag hindi po natin kilala, madali nating iwasan. Pero kung titingnan po natin, and the spiritual aspect, nakakaawa ang tao. Nakakalungkot. Lalo na po sa ating lipunan. Lagi nang may ingay. Kung saan ang ingay, naandun din ang ingay ng tao. Kaya nga po ang taong ipinagtatanggol ang mali, number one niyang maingay. Number one yan, sabi natin, kalapastanganan.
Sapagkat alam naman po natin, sa buhay po natin sa pananalig sa ating Panginoon, kung tayo ay para sa Diyos, hindi natin kailangan mag-ingay. Kung ito'y sa katotohanan, hindi natin kailangan sumigaw. Kung ito'y para sa kabutihan, hindi natin kailangan mag-explain. Pero ang tao, pag sa kasamaan, maraming paliwanag. Kahit na mali, gagawing tama. Yan po ang nakakalungkot. At tayo po bilang isang may mga pinag-aralan, bilang isang magaling, bakit pa iilalim tayo sa ganitong klase ng pag-iisip? At ang pag-iisip ay walang ginawa kundi manira. Kundi ang ginagawa ay para sa kasamaan, para sa pansariling interes. At marami sa atin na nabibiktima nito at patuloy na ibinibigay ang kanyang pagkabiktima sa buhay. Pero kung titingnan po natin, dapat ba? Pwede namang hindi Pero bakit pinili ang mga bagay na mali, ang mga bagay na hindi totoo, kaysa isang mapayapa na kabutihan? Kaya huwag tayong magtataka na habang tumatagal ang ating buhay, lalo na po sa lipunan na punong-puno ng kalupitan, punong-puno ng karahasan, makikita po natin na walang future ang ating lipunan kung makikisa tayo sa mga taong ipinagtatanggol ang mali, ipinagtatanggol ang kasamaan. Ano ang magiging ng future na susunod na henerasyon ng ating mga mahal sa buhay? Nakakalungkot isipin, hindi na tayo natuto. Hindi na tayo naging magaling. Hindi na tayo naging marunong. Pero ang ating Panginoon, patuloy pa rin tayong pinapaalalahanan at ibinibigay ang kanyang pagmamahal. At ang unang pagmamahal na laging ibinibigay ng ating Panginoon ay marunong tayong matuto sa ating kamalian. Kaya kung tayo natuto na sa ating kamalian, ang papalit po noon ay ang kapayapaan sa ating kalooban. Kung patuloy nating ipagtatanggol ang kasamaan ng mundo, wala na tayong hahanapin pang kasiyahan na meron po tayo sa ating buhay. Lalabas tayo na hindi natin alam kung safe pa tayo. Lalabas pa tayo ng ating tahanan na hindi natin alam na anong mangyayari sa atin. Pero ganun pa man, mananatiling tapat ang ating Panginoon. Ganon ang pasensya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sana po ang bawat isa po sa atin na ipagtanggol at mamuhay sa katotohanan ng kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. Huwag po natin i-deny, huwag po nating i-refuse, sapagkat ito ang magiging dahilan kung bakit ang bawat isa sa atin ay magiging malaya, magiging mapayapa, magiging sabihin po nating ingatan ang bawat isa. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, ang kalaban po natin ay demonyo. Ang kalaban po natin ay mga magnanakaw. Ang mga kalaban po natin ay mga sinungaling. Ngayon, ano ang tatapan natin sa kanila? Simple lang po, tanggapin si Jesucristo sa buhay natin. At pag tinanggap natin ng lubusan si Kristo sa ating buhay, mamamatay ang kasamaan, mamamatay ang kasinungalingan, mamamatay ang magnanakaw. Dahil tayo mismo, si Kristo ang nananahan sa ating isip at puso. Inuulit ko po, darating po ang panahon sa ating mga henerasyon, baka isa sa ating mga anak ang maging biktima ng kasamaan. Lagi po nating iisipin, hindi man ang ibang tao, baka isa sa mahal natin sa buhay dahil sa pagprotekta natin
sa kasamaan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon sa papabaguhin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinatampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa pigi ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halon ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng kompradiya ni Santo Padre Pio.
isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Photo Contest. Inaaniyahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 12 na magbihis gaya ni Santo Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipadadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng ating mga official entries. Judging for criteria, social media engagement 30% for the like, comment, and share. Priest evaluation 50%. Costume and visual presentation 20%. Ang pinakamataas na percentage ang mananalo ng 5,000 pesos para sa first place, 4,000 pesos para sa second place, at 3,000 pesos para sa third place. Inaanyayahan rin natin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Santo Padre Pio sa May 25, ikasiyam ng umaga, para sa announcement ng mga nanalo. Nawa ang buhay ni Santo Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukan na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.